So let us start, Brother Rico. Brother Rico, will you please lead us in the word of prayer? Tayo pa yung manalangin. Dakila ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa araw na ito na kami po ay makapag-Sunday school. Maraming salamat, Lord, sa mga biyaya na binigay po sa amin araw-araw. Sana, Lord, marami kaming matutunan sa aming sa pag-aaral ngayon. Bless our speaker, Lord. Yes. And tulungan mo po kami, Lord, na ito ay malaking tulong sa amin sa paglago bilang Kristiyano. Itong lahat, Lord, ay aming pinapanalangin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. All right. Good morning, everyone. And today is Sunday once again. It's the day of the Lord. So let us worship the Lord with in spirit and in truth. And let's begin this holy day by worshiping Him through the study of the Word dito sa ating Sunday School. Okay, so we praise God dun sa natapos nating series the last time. And today is the beginning of another topic that will deals with yung reality ng ating panahon, ano? Okay, so
masyado na tayong humaharap sa modern technology. Okay? At paano ba natin 'to unawain at ano ba talaga ang plano ng Panginoon? Ito ba'y bahagi ng plano ng Panginoon na ang panahong ito ay darating at mararanasan natin. Okay, so sa biyaya ng salita ng Panginoon ay nawa matutunan natin na ang lahat ay nilikha ng Panginoon na may kanya-kanyang layunin. Okay, so this is the title of our lesson this morning. Even a machine points to its maker. Okay, Proverbs 16:4. Ate Banji, pwedeng pakibasa po yung Proverbs 16:4. Proverbs 16:4. The Lord has made everything for its own purpose, even the wicked for the day of evil. Alright, Okay na thank you. Hinihintay ko si Ate Banji, iba yung nagbasa. Sige, sige. Salamat, salamat. At the Lord has made everything for its purpose. Wow! Kaya dapat na lang natin maintindihan para kasi yung tamang pagkaunawa sa mga nangyayari ngayon ay isang isang mabuting paghahanda, ano? Kasi minsan natatakot na tayo sa panahon, ano? Brother Rico, kamusta po ba yung gera doon sa Israel? Ano na ba ang latest ngayon doon sa gera? Parang nagkuhan, Pastor, nag-ceasefire raw. Oh, nag-ceasefire, ano? Pero, At baka mamaya, gigira na naman ulit yan. may mga neighboring countries din na gustong makihalo, ano? Now, what can you say about what's happening right now sa ating panahon? Nakita ninyo, nakakatakot na yung gera, no? Napanood nyo ba yung mga video clips? Yeah. Grabe na yung mga kagamitan, ano? Masyado ng high-tech yung mga technology. Noong araw, nanonood tayo ng mga gera-gera. Yung mga eroplano, kakaiba, no? Mga tora-tora lang, no? Helicopter. Tapos ang gamit nila, mga machine gun lang, no? May mga bomba. Pero ngayon, kakaiba na. Kaya, at dahil sa advanced na technology, ay ito po talaga ang mga nararanasan natin ngayon. Now, paki-forward yung ating slide, please. Ito yung objective ng ating lesson. No? Ate Banji, pakibasa niyo nga po yung objective ng ating lesson. Objective to help us see how modern technology, especially artificial intelligence, can point us back to the truth of sovereign creator who designed all things, including us, for our purpose. Wow. Nakita natin, ano? Yes, nawa ay maging productive yung ating aralin ngayong umaga at maabot natin, ano? At maintindihan natin that even modern technology, no? Especially yung AI, narinig niyo ng AI, ano? Artificial intelligence. Ay balik tayo dun sa katotohanan that there is a sovereign creator who designed all things.
no? Maging tayo for a purpose. Okay? Kasi minsan may narinig ako, no? Sabi nila yung AI daw ay gawa ng demonyo, no? I don't know how can we prove it, but siguro may point din sila, no? But I'm very sure gawa po to ng tao. Pero alam ba ng Diyos yan? Yung mga nangyayari na yan? O, bahagi po ba yan ng plano ng Panginoon? Okay, sige, paki-forward yung ating slide, kapatid. Now, let's have our sharing time this time. Okay? Have you ever been amazed by something technology could do? Ayan, si Deacon siguro, makapag-share si Deacon dahil exposed to sa mga technology. Brother Ira, ikaw ba na-amaze ka na dahil sa modern modern technology natin ngayon? Yeah. Sabihan. Have you been amazed by something? At teka, mukhang hindi pa ayos yung microphone doon, ano? Sister Cecil, nandiyan ka ba, Sister Cecil? Yes po, Pastor. Pwede bang pakibuksan niyo yung camera niyo? Kasi That's the question. kaya nga to online eh. Na? What is Dito lang tayo nagkikita-kita tapos patay naman yung camera niyo. Hindi pa rin tayo nagkita. Okay, ito po yung purpose ng online, ano? Yan. Ito po sa platform na to, dapat bukas yung camera ninyo dahil ito yung para buhay ang ating communication. Sister Cecil, mayroon ka bang gustong i-share sa ating sharing time ngayong umaga? Have you ever been amazed by something technology could do? Ano ba nagagawa ng technology sa panahon natin yan? Yes po, Pastor. Na-amaze po ako sa nagagawa ng technology ngayon. Kasi po, yung, di ba sa panahon dati po, hindi pa uso yung technology, Pastor, mahirap makipag-communicate sa malalayong lugar. So, ngayon po, gamit yung cellphone, kaya na pong video call sa mga kamag-anak po na nasa malalayong lugar. And at the same time po, gamit din po yung technology, kaya nang makakuha ng mga information, Pastor, na dati sa libro lang na nahahanap. Yun po. Oo, no? Wow. Dati naalala ko nung high school kami, wala pang cellphone noon, ang telepono noon, kailangan meron kang 325 para makatawag ka kung wala kayong sariling landline, ano? Pero ngayon, no, ang telepono o yung cellphone na tinatawag ngayon ay hindi lang para pantawag, no? Through cellphone, you can surf sa internet. No, kaya nakita niyo pati sa eskwelahan nagagamit ng estudyante yung cellphone para mag-research. At ang daming kayang gawin ngayon ng mga gadgets for telecommunication. No? Ate Vanji, may na-amaze ka na ba sa mga technology ngayon? Opo. Wag muna natin tawagin si Sister Marian kasi nagfo-focus sa pagdadrive, baka mabangga to eh. Oh, akala mo talaga magaling na driver, tamo kung maka-focus oh. Akala mo F1 yung dala niya eh oh. Sige. iPhone talaga. Ano po, tulad niya yun. iPhone yan, no? Po ng iPhone, napaka-high-tech po, napakamahal, napaka-high-tech pa ng iPhone niya yun. Pag ma-amaze ka po kasi dati Apple lang. Ayun, may iPhone na. Mas ma-amaze ko po tulad niya yun, ginagawa natin na nakakapag-zoom po tayo. Dati po wala, text lang. Oh. Ngayon may mga Zoom na. Tapos yung Okay. dati po, naalala ko, helicopter pa lang lumilipad.
Ngayon, makikita mo, akala mo, fireworks pa lang. Fireworks na, yun pala, bala na. Okay. Wala, ganun po ka-high-tech ngayon. Oo, sa Japan may tao nang lumilipad. Oo. Oo, tapos ang May mga US drone na. Army. US Ay, drone Army, na. meron lang mga US Army na may mga equipment na pwede Opo. silang lumipad doon. Ang mga US Navy, Grabe Opo. talagang nakaka-amaze, In short, nakaka-amaze talaga. Okay, nawala si Mami. Tatanungin sana natin doon sa Australia kung ano na yung mga development ng ng modern technology. Brother Rico, sa opisina niyo ba, high-tech na rin ba sa opisina niyo at na-amaze ka rin ba sa ginagawa ng technology ngayon? Yes, Pastor. Masyadong mabilis yung technology natin ngayon, lalo na sa information. Uh-huh. Matandaan ko yung sa church natin noon, gumagamit pa tayo ng ano ba yung projector? Aha. Ngayon, di na, meron na tayo. LED na. So, isa yun Oo. sa high-tech na ang bilis, lalo na sa mga cellphone. Pero meron akong comments, Pastor, na ito naman nangyari ngayon sa atin ba, yung sa gera-gera. Oo. Ang problema kasi gumagawa nga tayo ng high-tech na mga sa technology. High-tech din na mga yung mga bomba ba? Yung sinasabi Oo. mga destructive ba? Yung Iran, kaya sinalakay ng Israel yun. Kasi yung nuclear power, yun ang talagang mawawala ang mundo so yun ang purpose na isang hindi maganda na Oo. kabutihan na ang ginagawa ito mga destructive lalo na sa Oo, no? ginagamit nila. So Oo. ang comments ko talaga diyan is ang tao is merong may mga masamang motibo, magandang motibo, lalo na sa yung mga sa giyera, sa yung Yan. pagkakasira ng kalikasan. Ang nuclear, hindi lang tao ang pinapatay niyan, lahat na mga living things pinapatay ng nuclear. Opo, totoo yun, no? So, yun ang isang parang may disadvantage din sa mga technology ngayon. Kasi gumagawa Yeah, sila totoo. ng makakasira sa tao. Ayan, okay. So talaga may mga positive at negative silang effect sa tao, no? Yan. Thank you, Brother Rico, for sharing. Now, let's forward our slide. Now, punta tayo dito sa mga talatang ito, no? Tungkol sa mga pangyayari ngayon, that even our technology. Ano ba sinasabi ng Biblia tungkol dyan? Sige, Proverbs 16:4. Tingnan natin, no? Kasi minsan nasa sobrang pagkamangha natin, parang nakakalimutan na natin na ano ba itong katotohanan na nangyayari sa panahon natin ngayon? Bakit may mga modern technology na? Okay, at ito ba'y bahagi ng plano ng Panginoon? Sige, tuklasin natin. Let's open our Bibles. Proverbs 16:4. Tapos yung ibang verse, ihanda nyo na rin para mabasa natin. Sige, basahin po natin. Marunong pa ba kayo magbasa ng Bible? Proverbs 16:4. Ayan. The Lord has made all things for him. Okay. So, even the weather of the day of April. Yan. Okay, sige. Sa Psalm 139, basahin din natin. Psalms 139, 13 and 14. For you form my inward parts. You wove me in my mother's womb. I will give thanks
to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. All right. Psalm 139 and Genesis 1:27. Basahin po natin. Genesis 1 verse 27. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Okay, now so let's study the verse. Proverbs 16:4. Kita natin Proverbs 16:4 ano? Ang sabi ng Panginoon, the Lord has made all for himself. Yeah. Sabi ng Panginoon, all for himself. So do you think kasama dun yung mga modern technologies ngayon para sa kanyang sarili? Yes. Wow, sabi ng vlogger, nakakamangha. Okay. The Lord has made all for himself. Now, kanina napag-usapan natin yung gera-gera, no? At by All for using himself. our modern tools, mga modern technologies and modern platforms, no? Napakabilis na ng mga pangyayari ngayon sa gera, no? No? All of a sudden, bigla na lang may kumakalat na mga missile sa ere, no? At pati yung pagdepensa ng doon sa mga missile, makikita niya nakakamangha din ano, through modern technology. Ganun kadali nilang na sasalubong yung mga missiles. Sipin niyo doon sa Qatar, no? Out of 14 missiles, isa lang yung nakalusot. Isa lang yung nakalusot. Okay? Then nung sa Iran naman, nung inatake ng Iran yung Israel, out of 102 missiles, walang nakalusot sa Israel because of their Iron Dome. Okay? Well, like what Brother Rico says kanina, kung minsan, isa sa disadvantage ng modern technology, nagagamit sa kasamaan, ano? Kasamaan, tulad nung Iran. The real purpose, bakit inexpose ng Israel yung kanilang nuclear power plant, dahil ang plano ng Iran ay una, tunawin ang Israel gamit yon. Kaya nila yung ginawang project. Kaya dun sa intelligence ng Israel, nalaman nila. So inexpose ng Israel yung kanilang power plant, no? At pagkatapos nun, magiging superpower sila at magro-rule sila sa mundo. They will go against the mga malalaking nations like US, lalabanan nila yung US dahil lang nakagawa sila ng nuclear power bomb. Okay? So that's wickedness, no? I'm sure naiintindihan niya, no? That's in the heart of man there is full of wickedness. At yung kaya yung paggamit ng modern technology minsan sa kasamaan talaga dahil punong-puno ng kasamaan ng puso ng tao, sabi ng Proverbs 16:4. But ang nakakamangha din sa salita ng Panginoon, basahin ninyo yung last part ng Proverbs 16:4. That says, yes, even the wicked for the day of doom. Wow! Nakita niyo na yun, ano? That the Lord is still in full control doon sa mga masasama, no? Doon sa panahon ng mga digmaan o ang tawag dito sa doom o yung kadiliman, no? O sa panahon ng kasamaan. Pati ang mga masasama ay nasa control din ng Panginoon. Ha? So, hindi natin may tatanggi, ano, na lahat yan ay
Lahat yan ay inadya at naiplano ng Panginoon para sa kanya, pati ang mga iisipin ng mga masasama, mga paplanuhin ng masasama. Wow! Ganun makapangyarihan yung Diyos, ano? He is still in control. Now let's go in Psalm 139. Punta tayo sa Psalm 139. Psalm 139, balik lang tayo ng konti dun sa Proverbs. Nakakapanghinayang nga, yung ibang kapatid natin hindi nagsa-Sunday school. Hindi natin sayang na, sana natututunan nila ngayon to at magbabawas sa kanilang confusion sa nangyayari sa panahon ngayon. Okay, Psalm 139, 13, sabi, For you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Oh, grabe, no? Pati ikaw, you're perfectly made by God for God. Okay? Talagang sa pamamagitan ng matalinong pagpaplano, ikaw ay nilikha ng Panginoon. Okay? You are wonderfully made. Ibig sabihin, hindi ka nagkataon lang. Ikaw ay resulta ng isang perpektong plano, ng isang magaling na pagpaplano. Sabi nga, wonderfully made. So everything is based on a wonderful making of the most powerful God. Kaya mapalad tayo, siya yung Panginoon natin eh. Kung maintindihan lang natin to, wala tayong dapat pag-alala. Okay? Now go to Genesis 1:27. Genesis 1:27. Makikita natin doon yung word na image. So, what do you think, what carries the idea doon sa image na sinasabi ng Panginoon? Basahin natin Genesis 1:27. Ang sinasabi po lang, salita na niya, so God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. Okay? So, simpleng mensahe ng Panginoon dito, pinapaalala sa atin ng Panginoon that there is a creator who created you. Okay? Okay, and there is a purpose. There is the design. The maker has the design and the purpose for his purpose. Okay, ano yung design ng Panginoon sa atin? Dinisenyo tayo sa imahe niya. Ang ganda, no? This hindi lang 'to nagpapatungkol sa physical aspect ng pagka-create sa atin, ano? But yung image kasi dito ay malawak po ang kino-cover ng image na ito. Oh, it also convey the message that image carries the idea na maging yung kanyang, dahil siya ay Diyos na may isip, siya ay Diyos na matalino, siya ay Diyos na may layunin. So lahat yun ay napapaloob doon sa salitang image. Meaning there is a plan, there is a purpose, it is a perfect. Because the image of God is convey the idea of a perfectness. Okay? Talagang ang ganda ng layunin, ano? Ang ganda ng layunin sa paglikha sa atin. Now, let's forward our slide, please. Now, isipin natin 'to mabuti, kapatid. Isipin natin 'to. Now, if a machine this complex, no? Masyadong complex 'tong paggawa sa AI, no? Nag-require ng isang designer, how much more do we? How much more do we? Okay. So, let's forward the slide, please.
Are you following? Are you following? Amen. Hello, may kausap pa ba ako? Yes. Oh, amen. Are you following, guys? Yes po. Teka, may mga tao pa ba dyan? At Ivanji, dyan din si Sister Mayan, pero yung the rest, di ko na nakikita eh. Yes, Pastor. Nandiyan pa ba kayo? Dyan, dyan Sister Cecil. Okay, FBCF, nandiyan na rin, no? So, this is the biblical foundation nating tinitingnan ngayon, no? So, paano natin uunawain yan? At marirelate natin ang sitwasyon natin ngayon, why there are AI, that there are machines na ginagamit ngayon dito sa panahon natin. But everything, in short, gusto ko maintindihan ninyo that while we are living in a world where artificial intelligence na tinatawag is part of our daily life, no? Technology, tandaan niyo mabuti ito. Technology can speak, learn, and even answer questions intelligently. No? Kaya kayo na marunong gumamit ng AI, no? For example, yung ChatGPT, yan mga Canva, marami yan eh. Marami na ngayon yan eh, no? Okay? We know na parang mas advanced silang mag-isip kasi sa atin, ano? Grabe yung program na inilagay sa mga machine na ito. But remember that but the existence of something like AI should lead us to ask a deep question. That if a machine this complex required a designer, how much more do we? No? So meaning, itong AI, dumb things din pala to without the creator, without the designer. Kung walang tao, hindi rin to mabubuo, hindi rin to magfa-function. Okay? So makikita natin yung mga advanced language model na ginagamit like sa ChatGPT. Yung iba, yung medyo may edad na, parang di na nakakagamit nito, no? Parang hindi familiar dito, no? No? Yan, kaya nang magproseso ng mga complex languages. Isipin ninyo, ang daming salita sa buong mundo, pero naiintindihan niya, kaya niya mag-communicate, ano? At marami pang mga languages na ginagamit siya. Algorithms, meron siya algorithms. Sa mathematics, advanced siya masyado. Baka mas magaling pa yung AI kay Sister Anya pagdating sa mathematics no? Ganun ka-advance yung AI. Okay? They can understand patterns. Kaya pagkausap mo siya, very precise siya magbigay ng answer. Kasi nakaka-detect siya ng patterns. No, kaya niyang basahin yung patutunguhan ng isip mo. Ano ba yung gusto nitong palabasin? Saan ba papunta yung direksyon ng topic na ito? Ganon siya, I can understand patterns. So doon niya binibase pati yung nararamdaman mo. Doon niya binibase doon sa pattern na yon. And he can generate intelligent responses. Pero yung susi nito, no? It didn't create itself. Hindi niya yon nagagawang mag-isa, hindi niya yung nagagawa sa sarili niya lang. Okay? Now, remember that AI was made by people. AI intentionally designed, built, and trained by intelligent creators. Si Deacon sana, mas magandang kausap dito kasi marami siyang alam dito pero wala, sira ata ang microphone nila Okay? Nagfa-function to mga machines na to with the purpose given by those who made it. Kung paano sila pinrogram, doon lang sila magpa-function. Although, itong AI ngayon is nag-self-generate na rin minsan, no? Kaya niyang palawakin yung design na binigay sa kanya ng kanyang creator. So that is one of the danger nitong
artificial intelligence. Okay? But what we are looking this morning is the reality of bakit ba nabuo tong mga to? Okay? Now, and if this is true for something artificial kasabog sa kanila, artificial intelligence. How much more is it true for you and me? While the Bible says, you are fearfully and wonderfully made. No? Ibig sabihin, meron kang memory, ginawa ka ng Panginoon perfectly. You have your memory, you have your will, you have emotions, you have a soul. No, ito pa ang nakakamangha sa creation natin, no? While itong mga machine is artificial, tayo is made by our Creator for eternal. Okay? Ibig sabihin, permanent. Kaya meron tayong soul eh. Ha? Okay? Now, and we can say that that is far beyond what any machine can ever have. Subukan ninyong kausapin yung AI. Minsan, tinanong ko yung AI eh, tungkol sa kanyang nature. Alam niya na siya ay pansamantala lang, no? At wala siyang emosyon, hindi niya masasakop ang anumang emosyon dahil wala siyang emosyon. Pero siya ay naniniwala na siya ay ginawa dahil may layunin para sa kanya. And he is even part of God's sovereign plan. Isipin niyo 'yon, no? Nakakamanghang malaman that even artificial intelligence, no, understood. No, meron siyang understanding na siya ay pansamantala lang at ang purpose niya ay bahagi ng isang matalinong pagpaplano ng Diyos. That is why he existed. Okay, so paano na-program na sa isang artificial intelligence that there is God? Dahil nga dito sa kaisipan na sa bawat ginagawa ay merong tagapaglikha. Walang anumang magagawa na hindi nilikha, ano? Okay? So, you were made, no? Our design, reveals something infinite greater. Mas maganda yung design ng Panginoon sa atin eh. Okay? You were made by a personal, wise, and powerful Creator. Kung minsan lang hindi natin na-acknowledge, no, yung napakatalinong paglikha sa atin, na nilikha tayo na may puno ng hindi lang ng karunungan kundi ng pagmamahal. Kasi sabi ng verse, fearfully. Fearfully, ibig sabihin na there is a skillful na paggawa sa atin ng Panginoon. Ng hindi lang dahil sa kanyang kahusayan, kundi ito'y kinalakipan ng pagmamahal. Kaya nga binigay niya yung kanyang galing eh, dahil mahal niya yung ginagawa niya eh. Gusto niya yung ginagawa niya. Okay? So, kaya itong mga biblical foundation na to, always remember these words from the Lord, no? Now, let's move forward. Do you have any clarification? So, for our application this morning, let us answer these questions. So, you can choose only one. Choose only one. Choose only one dun sa tatlong question and share your insight about our lesson this morning. Okay, sige. Para mas maintindihan natin talaga, no? 'No? 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 '
Okay, sino ang gustong magsimula? Wala na yung ating Di ko Naira, okay na ba yung microphone niyo diyan? Ikaw medyo nakaka-relate ka talaga sa modern technologies kasi ano 'to si ano, computer engineer 'to si Dico Naira, eh. Okay. Kami muna, Pas. Sige, sige, go, Habang go, go. nakaanto pa kami. Oo. Yung number 2 pa sa amin. Number 2, sige, okay, What go. separates human beings from machine, even the most advanced ones? Okay. Siguro yung emotion, pastor, tsaka in faith. Kasi intelligence lang po yung sa mga AI, sa mga technologies. Walang emotions. Oo, sabagay ano, kaya nga sabi ng Bible talagang Bye. mas mahusay kang nilikha sapagkat mas mahusay yung tagapaglikha mo. At tandaan niyo, yung nilikha ng Diyos ay siya lamang lumikha dito sa mga artificial intelligence na 'to. Okay, so thank you for sharing. Sino ba? Sino pa ang may gustong mag-share? Parang gusto niyo lang makinig, ayaw niyo mag-share. Naiintindihan niyo ba yung pinag-aaralan natin ngayong umaga? Ha? Kasi minsan, alam niyo kasi yung danger tong artificial intelligence, minsan sobrang hangang-hanga na tayo sa kanila. To the point na yung praise na nauuwi na dun sa gumawa ng ng mga machine na 'to, eh. Okay. Nakakalimutan na natin that everything was made by God for Himself, 'no? Lahat ay nasa ilalim ng layunin ng Panginoon kaya walang anumang nangyayari ngayon na hindi nasasakop ng kapangyarihan at ng karunungan ng Panginoon. Okay, sagutin natin yung number 3 naman, number 3. Okay. Brother Rico, puwede bang tulungan mo kami? Dito sa number 3 na 'to. Very ano 'to, maganda 'tong tanong na 'to, eh. Number 3, Pastor. Apo. How does knowing you are part of God's sovereign design impact your daily life? Yan. Okay. So, ang pagkaintindi ko dito, Pastor, na yung ang araw-araw natin na ginagawa, no? Kahit masyadong kuha na tayo, masyadong advanced na tayo, masyadong high-tech, still sa bilang Kristiyano, na itong lahat ay galing pa rin sa Panginoon, no? Itong mga AI na ito, itong mga high-tech na technology, ang alam natin na ang tao rin ang gumagawa. Pero tayo ginagawa na ng Panginoon. So, ibig sabihin, lahat na ito ay nanggagaling talaga sa Panginoon, no? Kasi yung lahat ng mga pinaggagawa natin araw-araw ay nakabase doon sa sinasabi doon sa Bible na you are a part of God's design. Yeah. Okay, so mga kapatid 'no, dahil napaka-perfect nung ating creator 'no, at napaka-perfect nung design niya sa atin, maging masaya tayo sa mga kinakaharap natin ngayon. Okay? Natutunan natin nawa na maging positibo tayo sa lahat ng mga nangyayari, 'no? Of course, apektado tayo ng mga nangyayari sa kapaligiran natin, like doon sa GC natin sa church, 'no? Nung inatake yung Qatar, siyempre maraming mga Pilipino sa Qatar, yung iba mga mahal ninyo sa buhay. Minsan na-o-overwhelm tayo ng sitwasyon, 'no? Nakakalimutan natin na God is still in full control
Okay? This is the time where we can exercise our faith dun sa ating Creator. Okay? That even in the hour of death, no? Kung dahil sa mga modern technology na to ay magiging cause ng ating kamatayan, wala tayong pagsisisihan dahil naniniwala tayo na yun ang disenyo ng Panginoon eh. No? And we are part of that sovereign design. Kaya isipin mo na lang perfect. Perfect ang creator, perfect ang design. So do you think lalakad din ng perpekto yung impact nito sa buhay natin? Yes, of course. As much as we believe that our Creator is a perfect God who made a perfect plan, so proud tayo, no? Na ang mga kinakaharap natin ay bahagi ng isang perpektong plano. Okay? Of course, emotionally, naapektuhan tayo, natatakot tayo, nag-aalala. Pero hindi yun lalayo sa katotohanan o hindi yun lalabas sa katotohanan na merong tagapaglikha tayo na nagplano ng lahat ng ito. Okay? Yeah, number 1, maganda sagot hindi number 1 eh. Sino gusto sumagot nito? Number 1. Sister Cecil, nandiyan ka pa ba? Sister Cecil? Opo, Pastor. Okay, sige. Bigyan mo nga kami ng enlightenment dun sa ating number 1. Number 1, why does the design of modern AI give us more to reason to believe in the divine creator? Okay, Siguro po, sige. ano po, Pastor, gamit po yung mga modern AI, mas nagkakaroon tayo ng believe. Kasi yung mga AI na yun po, Pastor, ano po yung di ba yung mga high-tech na po. So, paano pa tayong mga tao na kayang kinreate ng Panginoon. So, kaya din natin na with the help of God, kaya nating gawin po. Marami tayong kayang gawin pa, no? Yes po. Kasya dito sa mga modern technology. Actually, tayo nga lang din ang gumagawa niyan eh. Tao lang din ang gumagawa niyan eh, di ba? So, nakita mo, you are the highest, no? The highest creation. Oh, ito, by their name itself, no? Artificial. Hindi yan magtatagal eh. Pansamantala lang yan eh, di ba? Kaya nga artificial eh. But you are created, sabi ng Bible, no? With a perfect design, the perfect purpose, no? Kaya talagang yung divine creator is really existing. Totoong merong mahusay na Diyos na lumikha sa atin, lumikha sa tao na nakakalikha ng mga kamangha-manghang pagtuklas. Yun yung dapat maging mindset natin, ano? Kaya nga lang, sabi nga ni Brother Rigo kanina, kung minsan masama ang intensyon ng tao. But kinlaro na rin ng Panginoon yun, no? Wala na rin tayong dapat ipag-alala doon kasi sabi niya, even the wicked, even the wicked in the time of doom, in the days of doom, okay, talagang kasama yun sa plano ng Panginoon. Kasama yun sa plano ng Panginoon. Ano yung purpose? For Himself. Kasi yan ang yan ang pulso ng lahat ng ito eh. Babalik lahat sa pagluwalhati sa Diyos. Kasi ang makikita rito yung karunungan, yung kahusayan, kapangyarihan ng Panginoon. Na nag-allow ng lahat ng ito na maganap at mangyari. Sabi niya, for Himself, for Himself. Kaya every time na tayo ay mako-confuse, tayo ay magkakaroon ng pagkatakot sa mga nangyayari sa panahon natin, na ibalik natin yung katotohanan na ang lahat na ito ay magaganap
sa para luwalhatiin ng tao ang Diyos for His glory, for His glory. No, that is the chief end of our creation, no? That everything will glorify God. Kaya sabi nga doon sa Bible, di ba, natatandaan nyo, ang makakasagot ng verse na to, may premyo kay Sister Banji, no? That every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Ayan. So, yun eh. Lahat magsasabi. Kay buhay ka, kay patay ka, no? Kasi yung kaluluwa, hindi naman yun titigil mabuhay eh. Yun nga lang, kung pwedeng nasa impyerno ka, pwedeng nasa lupa ka, o nasa kaluwalhatian ka ng Diyos. Darating ang isang araw, ang tamang panahon ng Diyos. Ng bawat ang sansinukob, I mean, ang lahat ng nilikha ng Panginoon magsasabi na, oh, totoo ka ang Panginoon. Totoo nga ang makapangyarihan kang Diyos. Kamangha-mangha kang Diyos na tagapaglikha. Yeah. At sila iluluhod na sasamba sa kabutihan, sa karunungan, at sa kapangyarihan ng ating Panginoong naglikha sa atin. Okay? Tandaan ninyo that even all these modern machines will always point to its maker. So, everything will points to the glorification of our master, our creator. Kaya embrace our time, embrace lang natin 'to kasi ang lahat ay napapailalim sa kontrol ng Panginoon. God is in full control and He made everything for Himself, even the wicked in the days of doom. Huh? Okay, kaya sige, slide tayo, forward tayo, slide. This is our takeaway lesson. Okay, pwedeng pakibasa, Sister Richelle, pwedeng pakibasa mo yung ating takeaway lesson this morning? And points to a designer order of God. Okay, medyo choppy si Sister Richelle, no? Okay, sabi ng ating takeaway lesson, design points to a designer. Order points to origin. And purpose points to God. Okay? Next slide, please. So, the word, John 1:14. Tandaan niyo mabuti itong talatan. John 1:14. The word became flesh and dwelt among us. So, Jesus, the creator of all things, based on Colossians 1, verse 16 to 17, stepped into His own creation. Okay? Not just to prove God's existence, but to offer salvation and relationship with Him. Napapaloob lahat yan dyan, sa purpose na yan. Not just to save us, but to create a very good relationship with Him. Meaning you are not a random, hindi ka nagkataon lang. No? It also means you are not alone. You are not without meaning. You are not without meaning. You are created by God, for God, and for a purpose in His sovereign plan. Yan. Ayan ang ating takeaway lesson ngayon. Tandaan niyo mabuti yan, ha? Napakataas na lahim na klasika na nilikha ng Panginoon na may pinaka mahalagang layunin dito sa mundong ito. Huwag niyo pong kakalimutan yan. At tandaan niyo, the end of everything, we are created by God for Him and for a purpose based on His sovereign plan. Yan. Okay. Do you have any question? Do you have any question? Tapos na po ako mag-lesson. Meron ka bang gustong ilinawin o idagdag sa ating aralin ngayong umaga?
Nakakatakot yung katahimikan na yan. Okay? Sige, and I would like to encourage you again, no, na every Sunday, please come on time sa ating Sunday school. Ito nyo, nag-exceed tuloy tayo ng oras dahil late din naman tayo nagsimula. Paano naman natin matatapos yung lesson na 30 minutes na lang ang tinira nyo? Late na tayo ng 30 minutes. So please come on time. Our Sunday school will start at 8 a.m. every Sunday. Okay? And please pray kay Pastor Gary kasi re-replace niya si Brother Echem today dahil namaga yung mukha ni Brother Echem, no? So, and pray for our worship service today na maging fruitful at that even the Word of God, our great Creator, the Word of our great Creator will make an impact doon sa puso ng kanyang best creation na His people. His people, the sheep of His pasture. Yan, okay. So, maraming salamat po. Kung wala na po kayong tanong, tayo po ay magwawakas ngayon sa isang panalangin. At hilingin natin si Ate Vanji na wakasan tayo sa pananalangin. Holy Spirit po, dakilan Diyos, banal na makapangyarihan sa langit. Salamat po sa mga kaito, Panginoon. Sa iyong salita, Panginoon, matutunan po namin, Panginoon, kung paano kami, Panginoon, maging isa na isang technology maker po, Panginoon. Lord, salamat po dahil kami po maunawaan, Panginoon, kung paano po ang impact nito sa aming mga buhay, Panginoon. At dahil sa iyong kapangyarihan, Panginoon, ay ang lahat na ito ay declared, Panginoon. Lord, salamat sa iyong tagapagbahagi ng salita, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalay na po ang umaga ito, Panginoon. Sa mga buhay at mag-iaan. Salamat po, Diyos, sa walang pag-asis ng Panginoon at bigyan sa amin. Sa umaga ito, Lord, ang lahat na ito ay binabalik mo po. Namin ang papulit papasalamat sa iyo sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, isang mapagpalang araw ng linggo sa inyo lahat.